sure or uncertain. Kapag meron kang duda, hindi ka panatag dahil hindi ka sigurado. Bagay-bagay, maaaring makaramdam pa rin po tayo ng konting kaba, konting takot, konting pangamba, at konting pagdududa. Hindi po pala yun mawawala. Pero ang hindi normal ay yung nagpapakain po tayo sa takot. Ang hindi po normal ay yung nagpapakain po tayo sa kaba. Ang hindi po normal, yung nagpapakontrol po tayo sa duda at pangamba. Kahit nga po yung mga matitinding Bible characters ay minsan din pong pinagdudahan ang pagkilos ng Diyos sa mga buhay po nila sa kabila po ng kanilang matibay na pananampalataya. Halimbawa, ang mag-asawang si Abraham at si Sarah, hindi po ba't nangako po ang Diyos na magkakaroon po sila ng sandamakmak na mga anak? Pero kasi ang tanda-tanda na nila. Kaya naman napapaisip sila, ibibigay pa ba? At dahil sila po ay nagduda, kahit na nananampalataya po sila, gumawa po sila ng kanilang sariling paraan upang magkaroon po sila ng anak. Gayunpaman, sa kabila po ng naramdaman nilang duda, inilaban pa rin po nila yung pananampalataya po nila. Amen! Katulad po ni Pedro o ni Peter, na lubos na nananampalataya po sa Panginoong Hesus. Ngunit nung siya po ay naglakad sa dagat o sa tubig, nung siya po ay masayang miraculously nakakalakad katulad po ng ginagawa ni Jesus, na kahit wala naman pong bangka, ay lumulutang tila sa tubig, nung siya po ay pinasok ng takot at duda, lumubog po siya. Ngunit ihinahon po siya ng Panginoon at nagpatuloy po si Pedro sa kanyang pananampalataya. Ibig pong sabihin, maaari po palang nagpapatuloy tayo sa pagsisimba. Nananalangin pa rin po tayo sa Kanya. Nagpupuri, sumasamba, ngunit makakaramdam pa rin po tayo ng pagdududa. Pero, everybody say, pero, ang wag po nating hahayaang mangyari, yung takot at duda ang maghahari. Ang wag po nating hahayaang mangyari, yung mga pangamba at mga katanungan sa ating isip ang puso ang kokontrol sa atin upang unti-unti po tayong lumayo sa Panginoon sapagkat pagod na po tayong magtiwala sa Panginoon. Now, what are some of the reasons kung bakit kahit Kristiyano po tayo at nagsisimba po tayo at nais po nating manampalataya ng lubos kay Hesukristo ay nagkakaroon po ng duda sa ating mga puso? Maybe some of you experience these things and you can relate. Like for example, reason number 1, when our situation is difficult. Tama nga naman, hindi po ba't napakasarap pong magtiwala sa Panginoon kapag magaan ang buhay? Tama po ba? Kapag lubos po tayong pinagpapala araw-araw. Amen? Pero kapag meron po tayong mga problema, diyan na po ngayon magkakaroon ng panliliglig or shaking or testing sa ating pananampalataya. Ay nagkakaroon po ng pagdududa ang ating mga puso. When our prayers are unanswered. Oo din naman. Napapa-praise God po tayo kapag may panalangin po tayong agad-agad sinasagot po ng Diyos. Abay, napapa-hallelujah po tayo kapag nung kinagabihan lang ang panalangin po natin, Lord, sana naman po ay may dumating pong mabuting balita, yung natanggap na po ako sa aking trabaho para hindi na po ako pumunta sa malayong lugar. Kinabukasan may tumawag sa'yo, you're hired, report to the office tomorrow. Lord, hallelujah! Ganyan po tayo. Lord, sana naman po magkaroon na po kami ng panggastos. Kasi po birthday ko po, bigyan nyo na po sa akin to Lord bilang regalo. 4 na taon, Lord. Hanggang ngayon, Lord, nananalangin ako ng makakatuwang ko sa buhay. Talaga bang ang purpose mo ay single ako forever, Lord? Pambihira, oh. Lord, breadwinner sana ako ng family. Bakit wala naman tumatanggap sa akin sa trabaho? May mali ba sa akin? May kulang ba sa akin? Lord naman, sakto na nga lang po yung sweldo ko, pambayad po namin ng bills. Tapos dagdag pa po sa gastos ko yung medication sa karamdaman ko. Kagalingan lang naman po ang hinihiling ko. Bakit nadadagdagan pa po ng sakit yung katawan ko? Kapag yung mga panalangin po natin ay tila hindi po nagkakaroon ng kasagutan,
maaaring magkaroon po tayo ng mga katanungan. At doon po ngayon magsisimulang tumubo yung pagdududa sa ating mga puso. Gayunpaman, maaaring may ilang mga pagkakataon lang, mga ilang araw lang, na tayo po ay nagtataka o napapatanong, pero ang mahalaga, babawiin po natin sa ating patuloy na pagtitiwala. Na Lord, oo nga pala, pag sumagot ka sa mga panalangin ng mga anak mo, hindi naman palaging yes or oo. Minsan hindi, dahil may mas maganda kang plano. Minsan maghintay, kasi inihahanda mo lang ang puso ko. Amen? May mga panalangin ka bang hindi pa sinasagot ng Diyos ngayon? Baka naman pinaghihintay ka lang niya. O baka naman ang gusto niya, may matutunan ka muna. Baka naman ang gusto niya, mag-mature ka muna. O baka naman hindi talaga ang sagot niya, kasi mali ang hangarin ng puso mo. O kaya naman ikapapahamak mo yung isang bagay na ginugusto mo. O baka meron siyang mas magandang plano, yung mas matindi pa sa nilalaman ng mga panalangin ng puso mo. Magtiwala tayo. Amen? Pwede pa rin magkaroon ng duda ang mga puso when our faith is still growing. Hindi po ba lahat naman po tayong nandito, ano man po yung tagal ng ating faith journey? Sino man po sa atin ang nauna o mga bago pa lamang, medyo nahuli? Patuloy pong lumalago ang pananampalataya natin. Tama po ba? So, ibig sabihin, kahit na ano rin po yung lalim ng ating pananampalataya, kahit ano po yung tagal na commitment meron po tayo sa mga ministeryo sa simbahan, as long as our faith is growing, we could still have doubt in our hearts. Yet, hindi tayo humihinto. Hindi po tayo sumusuko at hindi po tayo lumalayo. Dahil kung may biglang dudang uusbong sa ating mga puso, mas paglalabanan po natin ito at paghahariin yung tiwala po natin kay Hesukristo. Amen? Ano totoo po niyan? Ito po mismo yung pinakapaksa sa kwento ni Thomas. Times. Kapag susunod kay Jesus, hindi lang masigla kapag blessed na blessed ka, kundi kahit kapag may problema ka. Ganun ang totoong sumusunod. Hindi yung present lang dahil ang saya ng buhay, pero biglang mawawala, magtatampo sa Panginoon kapag hindi nakukuha yung mga gusto. Ganun ang sumusunod. Amen! So ang sabi po ni Thomas, sumama tayo. Ano mga pinagsasabi ninyo? Para kung mamamatay si Jesus, mamamatay tayong kasama niya. Dapat nga natawag po siyang Brave Thomas eh. Kung ako lang magsasuggest dapat pag tinuro si Thomas, Brave Thomas. Kasi hindi lahat ng Kristiyano may ganyang klaseng tapang na handang harapin ang anumang pagsubok, maipaglaban lang ang pananampalataya nila. Amen. Handang bitawan ng kahit ano. Handang mawala ang kahit anong mahalaga. Ang wag lang mawala ang presensya ng Panginoon sa buhay niya. Amen! Amen. Ay, hindi lang po yan ang magandang ginawa ni Thomas. Eto pa. Natatandaan niyo po yung kinuwento ko nung ang finiture po natin ay si Philip or Felipe. Hindi po ba, nung mga nahuhuling araw na lamang na meron po si Jesus dito po sa mundo, nagbibigay po siya ng ilang mga pahiwatig sa kanyang disipulo. Di ba po, nagbibigay po siya ng ilang paliwanag na mawawala po siya sa piling nila. Takot! Kasi pupunta lang ako sa kaharian ng Diyos upang ihanda yung kwarto nyo sa uuwian nyong palasyo. Church, God, the Lord Jesus, is giving us a promise that when we go back to our real home in heaven, there's a place for us. There is a room prepared for us. Hindi ko po alam kung gaano po kaganda yung kwarto po ninyo. Pero kung ang pagbabasehan po nun ay yung katatagan ng pananampalataya nyo, magpalakasan po tayo ng faith ngayon. Kailangan pinakamatatag yung sa akin para yung chandelier ng kwarto ko 10. Grabe, dinugtungan pa po yan ni Jesus. Ang sabi po ni Jesus on verses 3 to 4, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Ang sabi ni Jesus, at huwag kayong mag-alala, aalis lang ako ng panandalian, pero akin kayong
babalikan.